Meron tayo dito yung dalawang news aralin. Una po, yung pinalapit ng ating kapatid kanina sa sulat ni Pastor Santiago sa Kapitulo 1, versículo 17 hanggang sa 27. Sabi po dito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakbal na kaloob ay pawang buhat sa taas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit alinuman ng kagitan. Ngayon po, ang pinag-uusapan po dito kaloob sa English. Ngayon po, bawat klase po yan. Yung tinatawag na mabuting kaloob at sakdal na kaloob. Good deed and perfect deed. Ngayon po, siguro, kung titignan po natin ang ating dalagayan, saan po ng mabuti at sakdal na kaloob yan ay galing sa Diyos sa ating Ama. Pero po yung dalagayan na Ama, wala po dyan may kahit anino man ng pag-iiba. Ibig sabihin, sa panahon po kasi ngayon, ang tao po ang nagkakaroon ng pagkakaiba o pagbabago. Pero ang Diyos po, yung system po siya, kung ano man po siya dati, hanggang ngayon, yun pa rin po siya. Pero po, sa kalagayan po ng Diyos, kung ano po talaga yung una, kung ano siya, kung ano yung pamantayan niya, kung ano yung ginagawa niya, kung sisenta po siya, hindi po siya nagbago. Hindi ba na kung titignan natin, ang nilikha ng Diyos karawanan, babae, lalaki. Ibig sabihin, nilagay niya na mas mataas ang lalaki sa babae, kaya dalawa lang talaga ang nilikha niya. Pero, pagdating sa tao, lalo na sa panahon ngayon, kumbaga may pagbabago na yung kalagayan, na halos dalawa lang yung nilikha ng Diyos, dahil apat na, yung 5 na. Pero dalawa lang talaga yan, tanda yung tatlo. May transgender, merong gay, may lesbian. Pero hindi po natin, ang Diyos po talaga, dalawa lang talaga ang pinaninindigan niya na nilikha niya. Pero hindi tingnan po natin, sa ating po mga tao, meron po tayong inaasahan na mga kaloob. Siguro, sa atin, hindi natin alam kung ano yung kaloob na meron tayo. Pero yan po ay itinatana na Diyos, noong pinatutulong sa tayo ng ating ina, meron na po nakataklat sa atin na dapat natin lalakaran. Kung ano ang meron tayo, kung ano yung pinatulong sa atin ng Diyos. Lahat hindi lang natin alam. Kaya nga, sabi nga dito, huwag mo sabayaan ang kaloob na nasa iyo. Ibig sabihin, baka tayo may gift. Bagang, ito ay sa mamamagitan ng pagpapatong ng kamay, kung sa trial, nalalaman natin kung meron pala akong dalito. Ngayon, dito lang po natin, dati, wala tayong alam, pero nung matungkulan natin, na kung sa maraming biyaya kung naliwan tayo, ang tayo po pala ng damo, ang may kailan pala ang mangarang ng ilang medyo. Pero hindi lang po natin, kung yan ay lahat ng mabuti, at perfect na kaloob. Ito ibig sabihin, lahat po yan ay galing sa Diyos sa ating anak. Sa makatulit, ang ama, ang ating naginay sa Panginoon sa Kristo, at pinikilala rin natin ating anak. Ganyan po yan. Ayun po sa
ng salita ng Diyos. Hindi po. Dahil yung karamdaman, ginawang karamdaman ng Diyos para yung kanyang salita magkarating sa atin. Dahil kung wala tayong karamdaman, siguro, baka minsan lang tayo makadalaw ng simbahan, siguro baka may kasal, may binyagan, o kaya may bigay. Yun lang yung time natin sa pagdako ng simbahan. Pero, sa pagkakita ng karamdaman, nagiging dahilan po yan para ang tao po makalapit sa Diyos. Dahil kahit gaano man kalakas ang ating panangatawan, kapag tayo po ay dinadapuan ng karamdaman o sakit, kapag ginagalaw yung kahit maliit na bahagi ng ating katawan at nararamdaman natin yung hirap na kapag sasabi tayo ng Diyos ko. Kaya yan po ang ibig sabihin niyan, katotohanan niyan. Dito po sa araw na ito, dito sa pinasabing ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ito po yung nagbuka sa atin upang tayo po, pagkaman lumalakad tayo sa kadiliman, lumalakad tayo sa kapahamakan, o anong bagay na hindi na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Dahil ang salita ng Diyos, nagsugot yan o mga pangaral, ng salita ng Diyos, upang ang salita ng Diyos mula sa bibig ng isang tao, gamitin at makarating sa ating mga kainan. Yan po yung importante dyan, na pinakikita ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. Kaya po sabi nito, tayong maging isang uri ng pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Hindi tingnan po natin sa lahat ng minito ng Diyos. Tao lang po ang binigyan niya ng pagpapahalaga. Kaya hindi tingnan po natin, ang tao po binigyan ng karunungan, ng kaalaman, kamalayan. Hindi na po natin ng hayop na ang meron lang sila yung instinct na kahit na wala silang kahit nila hindi sila makapag-isip, wala silang espiritu, pero alam nila ang ginagawa nila. Kaya hindi nila mo, halimbawa, pagkin natin yung manok, may instinct yung manok, kasi sa oras na manginit na siya, mahanap siya ng ikot lugar niya. At pagkatapos, nililinan niya ng 21 days hanggang sa mapisa. At inaalagaan niya yung ito. Hanggang sa lumaki at parang nila rin sa manok, na nalilita, kapag iniiwan niya na kung marunong siya. Pero hindi na po natin, nagulong sa kanayan ng mga hayop. Pero ang tao, hindi ang pinakapangunahing bunga sa kanyang mga nilalang. Dahil ang tao po, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangit, na kung ano ang hitsura natin, na nakikita natin sa ating sarili, yung pulo na nagalaw ng Diyos. Larawan tayo ng Diyos, wangit tayo ng Diyos. Kaya, dapat po, kung pinahalagahan tayo ng Diyos, kung sino man ang nakikita natin, na nakikita natin, na tao rin, nakahawig din ng Diyos, o larawan din ng Diyos, pahalagahan din natin sila, katulad ng pagpapahalaga ng Diyos sa bawat sila sa atin. Laban, ang problema po kasi, ang nakakasama dyan, yung alitigsin ng laman. Minsan, meron tayo kataasan, meron tayo pride, at meron tayo yung nagdudulot sa atin na ugali. Minsan, may mabuting ugali, may masalong ugali. Pero hindi tingnan po natin, pare-pareho pa lang tayong tao. Dapat magmahalaw, magtuloy yung mga kapatid. Ang problema po, may kanya-kanya tayong mga kapag-ugali. Depende po sa pinalakihan, kung ano na yung mga dinanas natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kung halimbawa, ang kaibigan natin, mga babae, mabait din tayong tao. Ang kaibigan natin, mga tuwain, kung palaaway, magiging palaaway din tayo. Sabi nga, ang masasamang kasama ay tumitira ng magagandang ugali. Pero hindi nga po natin, mula sa po, nagsilang tayo, mabuti tayong tao. Perfect yung katawan natin. Binigyan ng kumpleto, kaso lang ang problema na nasira na ng kapaligiran.
Dati, ay binigay na ng Diyos sa tao, perfectong katawan mula pa ng maliit. Hindi pa kapag meron siyang nalalanghap o may nakakapasok na microbe o virus sa kanyang katawan, tumataas yung temperature, nagiging lagnat. Yan ang nangyayari, humihina dahil sa immunization at kung ano-ano mga init-init ng mga lalo ngayon. Wala nang ligtas yung mga kabataan ngayon. Mula pa lang ng isilang, ang dami ng injection na binibigay. Ang tanong dyan, yan ba ay makapagdudulot ng ikakaganda ng ating buhay? Pagkaminsan, nagiging marupok, nagiging sakitin. Pagkaminsan, kasalanan pa rin ng magulang. Dahil, halimbawa, pagod na yung bata sa kakalaro, pagkatapos nilanusan ko sa gabi, nagiging mahina na tuloy yung baga. Dahil nabaga sa inikot, samantalang pinagkawisan ng pamatasan. Kaya kung titignan po natin, depende rin po kasi sa kapaligiran ng bawat isa sa atin na napahamak ang tao. Pero pag-aaralan natin ang layunin ng Diyos, wala ka malibang tayong tungkulin sa ating kapwa. Titignan natin yung mabuti para sa ating kapwa. Yun ang ibigay natin. Yun yung mga halimbawa ng mabuting kalungkot na dapat i-share natin sa ating kapwa yung pakikinabangan niya para paglaki naman niya, pakinabangan niya rin at magamit niya rin sa mga susunod na henerasyon. Ang problema kung halimbawa, kagaya ngayon, kung titingnan natin, nauso na ngayon yung mga pagkain na ibaga hindi na niluluto. Anong nangyayari niyan? Tumataas yung panlasa ng mga matatanda. Kawawa yung mga bata dahil mas mataas yung panlasa ng matanda, kardado ng lasa, yung pala para sa bata dahil mahina pa yung immune system niya at panlasa niya, maalat na para yun sa kanila. So yan po ang pinagpag-aaralan natin. Yung mga ginagawa ba natin, mabuti pa ba sa ating kapwa? Pero ang Diyos po, nagbigay ng karunungan sa atin para malaman natin. Siguro, kaya nagbabago yung panlasa natin dahil ito ang problema natin, yung panlasa rin. Yung dila, yun ang nakakapahamak na sa atin. Linisin natin yan para mag-ayos yung panlasa nun. Kapag kawawa naman yung mga bagong henerasyon. Ngayon po, itibalik natin dito sa aralin. Nalalaman niyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Ito po, tinuturuan tayo dito ni Apostol Santiago na hindi ba ang tao nag-uusap. Minsan, yung tao dinadaan sa taas ng boses, o kaya kahinahunan, o kaya galit. Ang ibig sabihin dito ng Apostol Santiago, magmaliksi sa pakikinig. Halimbawa, nagpupul yung isa ng salita, dalawa yung taing ang inilagay sa ating kabilaan. Bakit dalawa? Bakit isa lang yung bibig? Pero napapahamak tayo sa isa lang na bibig. Pero yung taing dalawa yung nilagay. Bakit hindi nilagay dito pareha sa harap katulad ng mata? Kasi nandito tayo nakaharap isang direksyon dahil dyan ang focus ang mata. Yung tainga, para pakinggan natin yung mga nasa paligid natin. Yun yung pinakaradar natin. Ngayon, ang ibig sabihin dito ni Apostol Santiago, ano man ang napapakinggan natin, magmaliksi tayo. Piliin natin yung mga mabubuting bagay. Yung mga masasamang bagay, pwede natin isa-isang tabi muna. Dahil pagkaminsan, halimbawa, nakarinig tayo ng kapurihan, pwede magdudulot sa atin ng pagmamalaki. Makarinig naman tayo ng paninirang puri, o kaya minumura tayo, baka ang ating bibig naman ay mabilis mag-respond. Ganyan po kasi kabilis yung isip natin. Kung titingnan po natin ang kalagayan ng katawan, halimbawa, kapag ang isang tubig, hindi natin alam kung yun ay mainit o malamig. Kapag yun ay hinawakan natin, dadaloy agad yan doon sa ating pangdama. Dito sa utak, sa kababatahin ng utak, mainit. Kaya sa salita ang bibig. Ganyan po sa bibig. Pero po, ito magkalapit lang yung bibig sa dahil nga. Sabi dito, magmaliksi sa pakikinig. Kaya aralin natin yung ating pinapakinggan kung papakipakinaban. Kunin natin. Kung yan ay ikapapahamak natin.
ibaliwalay natin. Sabi nga, ni na natin nabilang Panginoon sa kanyang mga alagad, ano man ang itinuturo nila, gawin ninyo. Huwag lamang gagayahin ang kanilang ginagawa. Hindi pa kayo nalimbawa yung mga parisiyo. Maraming tinuturo ang mga parisiyo. Pero, yung ginagawa ng parisiyo, salamat sa kanilang tinuturo, kaya lang tayo ng ating nagilang Panginoon. Lahat ng kanilang itinuturo, natatanggapin ang ating kainga, gawin natin. Lamang, huwag nang tutularan yung ginagawa nila. Kasi, iba naman kasi yung output ng mga parisiyo. Yung ginagawa nila, hindi sila kasama doon sa kanilang tinuturo. Kasi ang ginagawa nila, tagaturo sila, bahala na yung tatanggap, pero sila exempted sila sa pagsunod. Kaya ngayon, hindi naman tayo parisiyo. Kaya gagawin natin yan, isasabuhay natin ang lahat ng ating napakinggan, nauunawaan, i-apply natin sa ating mga gamitin. Binigyan tayo ng dalawang tainga para makinig. Gamitin natin yun sa pakikinig ng mga mabubuting bagay. At ito naman binig, sabi nga, magmatupad sa pananalita. Kung pwedeng pigilan na hindi mag-counter o mag-react sa lahat ng negative o kaya anong bagay na ikapapahamak pala natin, kung pwede, sabi, magmatupad sa pananalita. Dahil, sabi ng kasunod doon, dahil yung reaction ng ating puso. Sino bang napapahamak kapag nagagalit tayo? Hindi ba yung puso natin? Tumataas yung presyon. Pagka minsan nababalisa pa. Kasi yung galit tayo kapag tumatagal kasi nagiging puot. Minsan, sinusumpa pa natin ang ating kapwa. Pero dito sa araw na ito, tinuturuan tayo na mag-analyze, mag-isip, kung paano ang gagawin nating pag-react sa ating napapakinggan, kung yan ba ay dapat nating salitain, dapat ba tayo sasagot kapag minura tayo, mumurahin din ba natin? Kapag tayo ba ay siniraan ng puri, maninira din ba tayo? Hindi po, hindi dapat tinignan natin ang tainga, inilagay dyan, tagatanggap lang, ang bibig tagabitaw. Alin ang nakakapahamak? Yung napakinggan natin, o yung binibitawan ng ating bibig. Yung tayo hahatulan, depende sa ating mga gawa. Kaya, yung natatanggap ng ating tainga, hindi po tayo doon hahatulan. Pero pwede natin sabihin, yung ating kapwa ang humahatol sa atin. Pero ang pinaka-importante po kasi doon, yung bunga, yung resulta na lahat mapapakinggan namin, yung resulta ng ating ginagawa. Kasi po, ang tao, kung ang tao ay mabait na tao, kahit anong ipukul niyan, mabait pa rin yan na tao. Kaya masamang tao, parang yun tanggap, tapon. Tatanggapin ng tayo na tapon. Kaya mabilis yan, yun po yung tinatawag na mga walang pag-iisip. Pero yung mga marunong na analyze ang bawat sitwasyon, tinitingnan ng sarili, kapag nagsalita ka, ikakapahamak ko ba ito? O ikakagsusunong ba ito? Ikabubuhin ko ba ito? O ikasisira ko ba ito? Hindi pa rin, magkakaroon tayo ng limitasyon sa mga bagay na pag-react o kaya pagsasagot sa mga pinatanggap ng ating tayo. Kapag mabilis po kasi ang utak ng analyze. Pero nga ang pagkatao natin, na ayon sa kalooban ng Diyos, at lumapit tayong mabuting tao, ang response naman yan, sabi nga, pagkasagalaan ng kanyang puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Pero kung nandiyan sa ating puso, kahit isang mabuting tao, nakikita yan sa bunga ng sinasalita ng ating mga bibig. Kaya kung halimbawa, napakinggan lang na kahit hindi pala confirm yung napakinggan, tapos nag-react na talaga, ibig sabihin ko balik na talaga yun. Kaya po, kung titignan po natin, dapat po, ilagay natin palagi sa ating sarili. Ano ba ang magiging resulta? Kapag nag-response pa ako sa ating narinig, ikapapahamak ko ba? O ikasutulong ko? Ngayon, kung nasa kalagayan tayo mabuting tao at pinangunahan ng Espiritu Santo,
pag-iingatan natin na hiwag, mapighati ng Espiritu Santo, naririyan mananahan sa buhay natin. Kapagkat yun ang dapat natin pinagbibigyan. Dalawa po kasi naririyan sa ating kalagayan. Counter o mag-react sa lahat ng negative o kaya anong bagay na ikapapahamak pala natin kung pwede sabi magmatupad sa pananalita. Dahil, sabi nga kasunod doon, galit, yung reaksyonan ng ating puso. Sino bang napapahamak kapag nagagalit tayo? Hindi ba yung puso natin? Tumataas yung presyon. Pagka minsan nababalisa pa. Kasi yung galit tayo kapag tumatagal kasi yung nagiging puot. Minsan, sinusumpa pa natin ang ating kapwa. Pero dito sa araw na ito, tinuturuan tayo na mag-analyze, mag-isip kung paano ang gagawin nating pagre-react sa ating napapakinggan, kung yan ba ay dapat nating salitain, dapat ba tayong sasagot kapag minura tayo, mumurahin din ba natin? Kapag tayo ba ay siniraan ng puri, maninira din ba tayo? Hindi po. Kundi dapat titignan natin ang tainga, inilagay dyan, tagatanggap lang, ang bibig tagabitaw. Alin ang nakakapahamak? Yung napakinggan natin o yung binibitawan ng ating bibig? Doon tayo hahatulan, depende sa ating mga gawa. Kaya yung natatanggap ng ating tainga, hindi po tayo doon hahatulan. Pero pwede natin sabihin, yung ating kapwa ang humahatol sa atin. Pero ang pinaka-importante po kasi doon, yung bunga, yung resulta na lahat napapakinggan natin, yung resulta ng ating ginagawa. Kasi po, ang tao, kung ang tao ay mabait na tao, kahit anong ipukul niyan, mabait pa rin yan na tao. Kaya ang masamang tao, parang ano yun eh, tanggap, tapon. Tatanggapin ng tainga tapon. Kaya mabilis yan, yun po yung tinatawag na mga walang pag-iisip. Pero yung mga marurunong, ina-analyze ang bawat sitwasyon. Tinitingnan ng sarili, kapag nagsalita ba, o ikakapahamak ko ba ito? O ikapagsusulong ba ito? Ikabubuti ko ba ito? O ikasisira ko ba ito? Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng limitasyon sa mga bagay na pag-react o kaya pagsasagot sa mga tinatanggap ng ating tainga. Sapagkat mabilis po kasi ang utak mag-analyze. Pero ang pagkatao natin, na ayon sa kalooban ng Diyos, na lumaki tayo mabuting tao, ang response naman yan, sabi nga, sa kasaganaan ng kanyang puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Kaya kung nandiyan sa ating puso, pagiging isang mabuting tao, nakikita yan sa bunga ng sinasalita ng ating mga bibig. Kaya kung halimbawa, napakinggan lang na kahit hindi pa na-confirm yung napakinggan, tapos nag-react na kaagad, ibig sabihin po galit na talaga yun. Kaya po, kung titingnan po natin, dapat po ilagay natin palagi sa ating sarili, ano ba ang magiging resulta? Kapag nag-response pa ako sa aking narinig, ikapapahamak ko ba? O ikasusulong ko? Ngayon, kung nasa kalagayan tayo mabuting tao at pinangungunahan ng Espiritu Santo, pag-iingatan natin na huwag mapighati yung Espiritu Santo naririyan na manahan sa buhay natin. Kapag yun ang dapat natin pinagbibigyan. Dalawa po kasi ang nariyan sa ating kalagayan. My will and His will. Kapag ang nariyan, tayo lang, ang nasusunod natin yung sarili nating will, kalooban. Pero kung nananahan na sa buhay natin, lalong-lalo na nagsisi tayo, nagbalik-loob na tayo sa Diyos, at pinangungunahan na tayo ng Espiritu Santo, palagi natin isasaalang-alang, hindi ko nabuhay ito, kundi ang Diyos na ang nabubuhay sa akin. Kaya lahat ko ng aking gagawin ay pag-iingatan ko na sapagkat makikita yun ng aking kapwa na ganyan pala ang bunga niya. Ibig sabihin, kahit sabihin natin, mabuti tayong tao, pero ang ginagawa natin masama, magiging masamang tao na tayo, o masamang punong tao. Ganyan po ang halimbawa niya. Kaya ituloy natin,
Sabi mo dito, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Totoo po, ang galit po kasi, madali lang gawin yan. Pero, yan po ay hindi nagbibigay lugod sa Diyos. Dahil, pansarili po yan. Okay lang po, normal lang magalit. Pero dapat, sabi nga, huwag ninyong palulugmugan ang inyong mga galit. Kasi yun po, reaction lang yun ng ating emosyon, yung galit. Na kung pwede, halimbawa, nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa na hindi niya katanggap-tanggap, magsorry ka agad tayo. Hindi ibig sabihin na pabutasan pa natin dahil kapag nagkaroon ng pagkakataon si Satanas, sa galit kayo na nandiyan sa ating puso, tayo po ang mapapahamak. At pati yung pinagsalitaan natin, kapag yun naman ay bumante, mapapahamak pa rin tayo. Kaya kung pwede, ganun pa lang, i-reconcile lang natin agad. Ano ba kung sabi dito? Kaya ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-abaw ng kasamaan at tanggapin ninyo may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya kung titingnan natin, sabi, pinahihiwalay ng Diyos ang lahat ng ating karumihan at kasamaan. Para magkaroon ng pagkakataon yung salitang itinanim. Yung ibang milyo na ipinapangaral na ating pinakikinggan, binabasa, pinagnilay-nilayan. Na dapat yun po ang mas lalong manaig. Hindi yung kalagayan natin na tayo ay, kasi po, kahit ang tao po ay masama, kapag tumanggap po yan ng salita ng Diyos, nagiging mabuti po yan. Dahil po, ang Diyos, hindi po siya tumitingin sa nakaraan. Kahit gaano man kasama ang tao, kapag napakinggan ang salita ng Diyos, nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Kung si Apostol Pablo nga, naging sisidlang girang sa harapan ng ating dakilang Panginoong Diyos, paano pa kayo tayo? Sabi nga, kahit ang mga anghel nagkakatuwaan dahil sa isang taong nagsisisi at nagbalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, ano man ang kalagayan natin, mabuti man tayo masama, importante tayo sa harapan ng Diyos. Kinakailangan lang natin makita sa atin kung tayo ba ay karapat-dapat sa Kanya. Dahil, ang Diyos po talaga mapagmahal. Ayaw niya na ang isa na sa ating mapahamak. Kahit sa panalangin ng ating dakilang Panginoon, ang ibig niya, lahat tayo ay maligtas. Kaya, ipinangangaral niya ang mabuting balita o ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Kaya, ang tao na lang may choice kung tatanggapin ang salita ng Diyos. Pero, sa tagapagpahayag, sabi nga, take it or leave it. Ang mahalaga, sino tatanggap. Dahil, kung baka sa atin, wala na tayong pananagutan kung ang pinangaralan natin hindi sa tumanggap o tumanggap. Ang mahalaga, yung mission natin, ginampanan natin na yung tungkulin natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yan po yung panahon ng pagtatanim ng salita ng Diyos. Ito po yung makapagpapabago ng bawat pagkatao ng bawat tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po, kung may pagmamahal tayo sa tao, sa ating kapwa, pwede tayong sumaway, pwede tayong magtuwid. Ang salita ng Diyos napakamakapangyarihan. Ginagamit siya sa pagsansala, sa pagtutuwid, sa pangangaral. At higit sa lahat, dapat napipil naman ang ating kapwa yung pagmamahal natin sa kanila. Bakit natin sila pinagsasalitaan ng salita ng Diyos? Hindi yung pagalit na para bang binubulyawan natin, kundi dapat maramdaman niya yung pagmamahal. Nag-ayaw natin silang mapahamak, kaya nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Baka sakali, matapat sa pagsisisi, yung pinapangaralan natin, naging isang mabuting lupa. At yung salitang itinanim, nagkaroon ng ugat, tumubo, lumaki, at nagkabunga ng mga mabubuting gawa. Hindi baga, yan ay may tatanggapin din tayong reward sa Diyos sa lahat ng ating mga pagpapagal sa Kanyang pagkapanahunan, walang iba, panahon ng pagbabalik niya dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pagtatanggap na tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Nandun na po yung reward. Sabi nga,
Hindi dapat mag-apura na ngayon na meron ng ibabalik na kagantihan ng Diyos sa bawat isa sa atin o gantimpala, kundi meron lamang panahon para ipagkaloob ng Diyos sa atin. Sayo po dito, tatapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Kaya kung titingnan po natin, yung tagapakinig ng salita ng Diyos, ito na yung may dalawang tainga. Dapat po, ang salita ng Diyos, pag pumasok sa tainga, dumiretso sa puso. Dapat gumana parehas ang magkabilang tainga para magsalubong sa gitna at dumiretso sa puso. Hindi yung kabila lang o kaya kabila lang, baka lumusot sa kabila. Dahil po, may halimbawa dito. Kapag ang tagapakinig naging tagatupad, siya po ay magkakaroon siya ng mga magagandang bunga. At ito po ang magiging batayan na, kumbaga, sabi dito, kung ang tagapakinig na hindi, balikan natin. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad. Halimbawa, nakikinig lang tayo ng salita. Paglabas natin, pag-uwi, hindi natin ina-apply sa totoong buhay natin. Magiging katulad lang siya ng isang tao na nanalamin, tapos nagtalikod, ano ba yun, parang hindi ata pantay yung colority ko sa mukha. O kaya, lumingon lang ko, ay yung buhok ko ata parang hindi ayos. Madaling makakalimot. Yan po ang inihalimbawa dito ni Apostol Santiago. Pero yung isa, sabi dito, kung ang sino man, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay nanatiling gayon at hindi tagapakinig na lumilibot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang mga ginagawa. Para po pala pagpalain ang lahat ng ating ginagawa. Kinakailangan ang napakinggan natin, i-analyze natin, unawain natin, at gawin natin sa totoo nating buhay. Na maging pamamaraan para ang lahat ng ating ginagawa makalugod sa ating kapwa. Ngayon, kapag halimbawa, tagapakinig tayo, inabsorb natin yung lahat ng ating napapakinggan, tapos isinasabuhay natin, ang lahat pala ng ating mga ginagawa ay pinagpapala ng Diyos. Yung mga magagandang resulta na bunga ng pakikinig at pagsasagawa. Importante po pala sa tao na dapat ang salita ng Diyos, dapat po pag nilay-nilayan natin. Dapat po ilagay natin sa ating puso. Dapat mapalitan na yung nandidiyan sa ating puso, yung dating pagkatao. Kung halimbawa tayo dati suwail, nung tanggapin natin ang salita ng Diyos, ngayon, binago na tayo ng Diyos. Dapat ang ikinabubuhay na natin yung salita na itinanim sa bawat isa sa atin, na dumaan sa ating tainga, papasok sa ating puso. Ito na po yung magpapakita sa atin na kapag tayo'y nasa panig ng kabutihan, nasa panig ng kalooban ng Diyos, may kasama pong pagpapala ang lahat nating mga ginagawa. Meron pa dito panghuling bahagi. Sabi dito, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso. Pag sinabing relihiyoso, galing from sa salitang relihiyon. Ang rele, ibig sabihin relasyon. Ang legyon ay grupo. Group of mga mananampalataya o grupo ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, halimbawa, isa tayong grupo ng mananampalataya, tapos may relasyon pa tayo doon sa Diyos. Hindi ibig sabihin reliyoso na tayo. Kundi titingnan pa rin yung resulta ng ating mga ginagawa. Anong sabi dito? Ang tunay na relihiyon o ang dalisay na relihiyon, wait natin.
Sino man nag-iisip na siya religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyo ng taong ito ay walang kabuluhan. Halimbawa, religyoso tayo, mahigaling tayong manalangin, palagi tayong nagsisimba, pero wala namang tigil yung bunganga, kakapanira, at kung ano-anong mga balita na hindi naman talaga, sarili-sarili lang naman na opinion o haka, yung pinagkakalap. Hindi naman nakita talaga na pwedeng maging facts o katotohanan na sasabihin natin sa ating kapwa na ikinapahamak pala nila, useless po pala ang pagiging relihiyoso. Kaya po, kung titignan po natin, napapahamak po pala talaga ang tao sa bibig. Katulad ng isda, ang isda nahuhuli sa bibig. Kapag pinapainan natin yan ng bingwit, napapahamak. Kaya hindi tinan po natin, tayo po mga tao, may kalayaan tayong gumawa. Mula nung tayo ay nasa labas pa ng katuruan o hindi pa tayo tinawag, tayo ay tinatawag na hintil, wala pa kautosan sa atin na wala pa tayong lalapatin. Kaya okay lang gumawa ng kung ano-anong bagay. Pero sa nakakakita, masama yung ginagawa mo. Dahil sila, mayroon ng kautosan para sa kanila na yun ay masama. Pero nung tanggapin natin ang salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang pinakabatas na inilagay na sa ating puso. Sabi nga, hindi ko na isusulat ang aking mga kautosan sa mga tapyas na bato, kundi isusulat ko na sa isang pusong laman. Kaya kung titingnan po natin, ang kautosan o salita ng Diyos ay hindi na po inilagay sa katulad ng panahon ni Moises na inilagay pa yung 10 utos, kundi dito na sa puso. Pinagsama-sama niya na. Ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, kaluluwa at pag-iisip. Pag sinabing buong puso, dedikado yung ating sarili sa Diyos, na siya lang ang pinakauna sa lahat. Pangalawa na lang yung pamilya. Ibigin ng Diyos ng buong lakas, lahat ng ating ginagawa para sa Kanya at dahil sa Kanya. Buong kaluluwa, buong nating kamalayan, palagi nating tinatawagan siya. Sa lahat ng ating mga ginagawa, siya pa rin ang palagi nating inuuna. Kaya po kung yan ay gagawin natin, sabi nga, ibigin ang Diyos una sa lahat. Ngayon, sino naman yung kapwa? Ito na yung kapamilya natin, yung mga nakakasalamuhan. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Nabubuo na po dyan yung pag-ibig. Kaya kung titignan po natin, yung kapwa natin, meron din yan pakiramdam. Kapag napagsasalita na hindi niya katanggap-tanggap sa kanyang tainga, minsan nagdadamdam. Ngayon, bago natin i-apply sa kanila, yung pagsasalita, tingnan muna natin sa ating sarili. Kasi sabi, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ngayon, ano yung mga mabubuting bagay na gusto natin sa ating sarili at ano yung mga masasamang bagay? Yung mga masasamang bagay na akala natin, ikapapahamak natin, huwag na natin i-apply sa iba. Dahil, sabi nga, ibigin mo ang iyong kapwa, katulad ng iyong sarili. Kaya palagi natin ibabatay yung pakikitungo natin sa kapwa, sa sarili muna. Paano natin sasabihin na maligo ka? Samantalang tayo nga hindi naliligo, di wala tayong pag-ibig sa sarili. Dahil pinababayaan nating madungis. Halimbawa, sabi, ibigin mo ang iyong kapwa na makakain siya ng 3 ulit sa isang araw. Binibigyan mo, ikaw naman, nalilipasan ng gutom, di useless pa rin. Kaya, ipakita muna natin sa pamamagitan ng mga gawa. Kumain tayo ng tama para makapag-isip tayo ng sasabihin para sa kanila. At nang gagawin din para sa kanila. Dapat tayo yung maging huwaran. Kaso, hindi nga tayo nag-aalmusal tapos sila nakakakain ng 3 beses. Sino doon yung
paano natin mai-apply yung pag-ibig sa kapwa na itutulad natin sa ating sarili? Kaya kung titingnan po natin, napakalalim ng pinakakahulugan ng tinatawag na pag-ibig. Ang pag-ibig, yun rin nararamdaman dapat ng ating kapwa, hindi lang napapakinggan. At nauunawaan niya rin sa kanyang sarili na may pagpapahalaga tayo para sa kanila. Sabi dito, ang tunay na relihiyon, o kaya, halimbawa, nagpupunwari tayong relihiyoso at pagkatapos wala namang pagpipigil ng dila o kaya kung ano-anong ginagawang paninira o kung ano-anong hindi po yan pagiging isang relihiyoso. Sabi dito, ang dalisay at tunay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ano po ito? Ano ang pinakasusi ng tunay na pagiging isang relihiyoso? Una, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. Yung mga kapatid pala natin na higit na nangangailangan. Kumbaga, hindi na stable yung pamumuhay. Sabi sa, yung ulila, sabi sa English, fatherless. Halimbawa, ina na lang at saka anak, tinatawag na yun ng ulila. Dahil kumbaga wala silang inaasahan ng ikabubuhay nila. Na kapag yan ay dinalaw natin, kahit nagkwento man lang ng kanilang buhay, i-share sa atin, at makapag-advise tayo para sa kanila, makapag-iisip sila ng tama. Dahil, kumbaga, nararamdaman nila na nandiyan tayo. Ginagawa natin yan. Kaya po, sabi nila, isa pa dito, at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Kaya ibig sabihin, pamilya. Hindi ba fatherless, wala ng ama. Ulila ang tawag doon sa anak. Siyempre yung nanay no, dahil wala ng ama, di ba? O, yun ang pakikitunguhan natin ng kabutihan. Pero hindi naman ibig sabihin, halimbawa, dumalaw nga yung lalaki, dumalaw ka doon sa babaeng bao, at saka doon sa, pero ang purpose naman, maging kinakasama, kung ikasasama naman, huwag na natin ituloy. Dapat doon, yung maramdaman, pagpapahalaga ang hinahanap ko dito. Hindi yung dadagdag pa tayo sa problema nila, ikaroon pa tayo ng relasyon para sa doon sa nanay na yun, dahil baon na siya, may kalayaan na. Nakapapahamak din yun para sa kanila. Ang hinahanap doon, ano ba ang mabubuting bagay na pakikinabangan nila dahil sa atin. Sabi nga, touchless, walang hawakan, kundi kung ano yung dapat na ibigay natin para sa kanila. Na maligayahan naman sila, matuwa naman sila, na pinapahalagahan natin sila. Ano pang sabi dito? Yan po yung una. Dalawin, yung mga ulila at babaeng bao. Ang pangalawa, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Hindi po siya connected Ang una, na pagiging reliyoso, dalawin yung mga ulila at babaeng bao sa kanilang kapighatian. At ang ikalawa, pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ngayon po, ano ang nangyayari ngayon sa sanlibutan? Kung titingnan po natin, okay, may social media. Ano yung mabuti at masama sa social media? Ano ba? Facebook. Okay. Pagdating sa Facebook at Messenger, ito yung pamamaraan para magkaroon ng connection ang bawat tao. Okay lang kung komunikasyon, pero kung nagsisiraan na nag-aaway niya, minsan ginagamit pa yung Facebook. Na kumbaga, problema sa kapitbahay niya, ipupost pa sa Facebook. Hindi ba ga? Kaya kung titingnan po natin, may masama at mabuting ibinubunga ang social media. Nandyan yung mabuting balita, nandyan naman yung masamang balita. May nagsishare ng ebanghelyo sa YouTube, meron naman siraan sa kanyang kapwa. Pero kung titingnan natin,
yung mabuting balita, yung ipinapangaral sa mga simbahan. Pero mas nakapokus ang tao sa masamang balita, lalong-lalo na kung may patayan, kung may hordapan, nakapokus lahat doon. Anong balita? Hindi naman mabuting balita ang hinanap, kundi yung mga nangyayari na nagbarilan, mga ganon. Mas masamang balita ang mga mas higit na binibigyan ng pansin ng tao. Kaya kung titignan po natin, itong sanglibutan ito ay punong-puno ng kasamaan. Kasamaan na pwede nating ikapahamak. Kaya binigyan tayo ng pag-iisip, ng kalayaan ng Diyos para makapamili kung ano ang gusto natin. Pero higit sa lahat, piliin natin yung mga bagay na ikabubuti natin. Sabi nga, sakdal at mabuting kaloob. Yan ang pahalagahan natin. Dahil yan ay mula doon sa Diyos na ating Ama. Kaya dapat yan ang i-priority natin. Ngayon, ang nasa sanlibutan kasi, lahat ng yan ay ibinigay na sa kalaban ng Diyos. Hindi ba ga? Sinabi sa ating dakilang Panginoon. Lahat ng yan ay binigay mo sa akin. Lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo. Sumamba ka lang sa akin. Hindi ba ga? Ganun yung pagtukso sa ating dakilang Panginoon. Pwede tayong tuksohin din sa pamamagitan ng ating kapwa, na kung sino pa yung malapit sa ating puso, yung palagi nating kausap, sila pa yung mga ginagamit para malaman kung hanggang saan ang katatagan kapag nalagpasan natin ang mga tukso o pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yun po yung mga dapat iisipin natin sa ating sarili. Yung mga mabubuti at sakdal na kaloob na mula sa Diyos. Yan ang i-priority natin. Upang sa ganon, magtagumpay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan.